maganda ito. Oh, tungkol dito kay kay Canino. Baka si Canino na to eh. In fairness to Mr. Barsaga, nakilala Oh, maraming salamat, courtesy of Teroy TV 26. Wag mo akong i-copyright ha. Tinutulungan na kita si Teroy TV 26 ha. Salamat sa interview mo kay Ka Eric. Isa lang naman ang pinaglalaban natin dito, kaya wag ka mag-copyright. Pag nag-copyright ka, hindi, maraming salamat po ah. Hindi kasi gusto ko lang makuha dito yung interview kay Ka Eric patungkol dito kay Nino Barsaga. ko rin siya nung panahon ni Pangulong Duterte. Siguro kabuhayan niya talaga itong style na to. Oh, tama naman ka. Kabuhayan niya talaga to. Alam mo, sabi, ito, kwento ko na sa inyo ha. Teroy TV Sara yan. Sige. Teroy TV Sara daw yan. Ha? Ito, kukwento ko lang sa inyo ha. Meron akong kwento. Ito yung kwento ko. Natawa kasi ko. May isang, ayoko nang sabihin ko sino eh. Sabihin ko bang, hindi, wag na. Dali, isipin ko lang kung paano ko sasabihin na baka mamaya magalit sasabihin. Ba't mo sinabi banat ba? Nanonood pa naman yung mga dito. May isang senador. Sabi. Alam mo ba? Ano yun? Sabi kasi kinuwento ko, mama, binabanatan kayo niyan. Sabi ko, ganun. Sabi ko, binabanatan kayo niyan. Alam nyo ba? Ganyan. Grabe, tinulungan nyo yan noon, pero grabe bumanat ngayon yan. Alam mo, katotoo lang. Nagpaalam pa sa amin yan eh. Gene Saturn, salamat po. Sabi, nagpaalam pa sa amin yan. Sino? Yung si Nino. Sabi, nagpaalam? Ano sinabi? Pasensya na, babanatan ko kayo ha. Ano lang ha, trabaho lang. Nagago rin eh, no? Hindi, isipin mo nagpaalam pa doon sa babanatan niya. Pasensya na ho ha, pasensya na, babanatan ko kayo ha. Trabaho lang. Hindi mo makakatarantaduhan yun. O, tama yung sinasabi nito ni Ka Eric. Talagang ganun lang ang trabaho siguro nito. Pero when you are lying, kapag nagsisinungaling ka, there will always be a method or way to uncover the truth. Kaya itong nangyari, yung kanilang pagtatagdi-tagdi ng kasinungalingan, hindi tumugma. Kaya nakita natin na talagang binayaran sila para siraan ang demokratiko at makatarungang pagkilos ng mamamayan. Yan ang dapat i-recognize ni Mr. Barsaga kung siya manangin. Sapagkat hindi forever kaya mong lukuhin ang mamamayan. Totohanan, sino ang magsasakripisyo ng ganito? 3 araw na, nagpupuyat. At halos, pati kami wala ng boses. Kung binayaran kaming lahat dito, di taob na ang nagbayad sa amin. Siguro may 100 million lang may ginastos dito. Maniniwala ba tayo doon? Yun ay mga basic human experience na para sabihin natin na hindi sila nagsasabi ng totoo para manatili ang kanilang marumi na laro sa politika at sirain ang mga totoong kalyadong tumulong sa kanila na maupo sa kapangyarihan. Last na lang kay Eric, aabot pa kaya tayo ito sa papuntang Malacanang? May possibility yan kapag hiningi ng taong bayan na sila po ay dumagsa sa lansangan, and when the people go out in the street to exercise their direct sovereign will, yung direktang kapangyarihan ng mamamayan, yan po ay dapat kinikilala ng ating pamahalaan. Hindi po yan pagre-rebelde. Ang tawag dyan ay direct action of sovereign will of the people. People power ba yan? Hindi natin yan pwedeng itakda na mangyayari o hindi mangyayari. Pero those are indicators of possibility na doon papunta yun. Kapag manatili ang elitista and sensitive at walang pakialam sa damdamin ng ordinaryong mamamayan na uri ng pamamahala na nararamdaman natin. At pinutol niya ang cycle of continuity ng good governance at nawawala yung decisive leadership at hindi nararamdaman Gene Saturn, salamat po. yung gobyerno bilang sandigan ng mamamayan. Yun ang pwedeng mag-trigger ng mas malawak na diskontento ng mamamayan. Ano po ang ating panawagan sa sambayan ng Pilipino tungkol po sa ipinaglalaban po natin yan? Magmatyag, maging mulat, maging bukas, at maniwala tayo na ang ginagawa nating pagmumulat na ito at pagkakaisang tinig at paninindigan ay ang layunin nito para maging matatag ang ating pamahalaan, umayos ang namumuno nito, maitigil ang mga abuso sa poder at kapangyarihan, at maging maunlad at mapayapa ang Ayan. Eto i-remind ko lang kayo, saan nagsimula yung Pastor Kibuloy persecution na yan? Alam nyo kung saan nagsimula yan?
Nagsimula yan kay Ka Eric eh. Di ba sila ang una? Sila unang pinuna, tas hindi naging effective. Di ba? Hindi una ang naging effective, eventually pinalaya din. Siguro naisip nila, masyadong obvious. Siguro naisip ng mga komunista na ito, masyadong obvious kung si Ka Eric ang babanatan natin. Hindi tayo mananalo. Di ba? Kaya, anong nangyari, biglang SM na eh. Binanata na. O, dinamay na yung gikan sa masa. Tas eventually, eto na pong si Kibuloy. Kaya tama din yung sinasabi ni Panelo eh. Ano yung sinasabi ni Panelo, ni Secretary Panelo? Na si Kibuloy ay casualty lang. The real target here is the Duterte. The real target here, kasi tandaan ninyo, yung nangyayari ngayon, it's like a repeat of Radio Veritas nung panahon ni Marcos. Nung panahon ni Marcos, ang talagang pumapalag dyan, yung Radio Veritas, which is, ang pagkaalam ko, hawak po yun ng CBCP, si Cardinal Sin, ang isang somehow religion din. Talagang religion, I mean. At the same time, yan yung kaalyado ni Cory. Kaya kung mapapansin nyo, yan ang talagang binanata noon. As in, binugbog yan. Ganon din ngayon. Since ngayon, ang kaalyado ni Pangulong Duterte, walang iba kung hindi itong SMNI, talagang dikit, sanggang dikit ni Pangulong Duterte to, kaya tuloy binanatan. Tinodo-todo ngayon. Di ba ho? So, yun lang ang nakikita natin dito. But again, uulitin ko sa mga bobo, tanga, na nautusan bumili ng patis at ang binili suka na vlogger, hindi ko sinasabing hindi guilty ha. Pag sinabi ng korte na guilty ho ito at sinabi ng korte na siya ho ay kriminal, tayo ho ay sasama sa panawagan ng korte na ikulong itong si Kibuloy. Pero ngayon, it's really obvious eh. Kaya nga yung banat nila, ang layo na eh. Ang layo na doon sa, akala ko ba kaya kayo naghihiring, it's because of yung problema ho sa kanilang church na merong hindi magandang nangyayari tungkol sa mga labor at pati mga kababaihan, hindi na ho doon eh. Pati yung tithes pinakialaman na. Pati ho yung love offering pinakialaman na. Ibig sabihin no, ganun eh. It's the target eh, ika nga eh. Target po ang pinupuntirya, hindi ho yung issue. Di ba ho? Yun ho ang problema dyan. Na obvious na hindi nila alam na ginawa na ho nila yan kay Tebes at kay Bantag at maging kay Attorney Rodriguez. Yun lang ho talaga. Wala tayong magagawa. Okay? Akala nila, mananalo sila. Ito pa. Ito pang isang malupit na humahagupit. Ito.